Dumaan na po ba sa inyo itong video ng lalaki na ito na binabatikos niya po si Jay Costura at Rudy Baldwin sa panghuhula na sinasabi niya is parurusahan kayo sa ginagawa nyo, magkakasakit kayo sa skin na walang lunas. Pero he's doing the same thing. Nagbabasa rin siya, nagpe-predict din siya, sinasabi niya yung may mangyayari sa China, tapos may meron siya sinasabi na October 14 or October 16 na may plane na magka-crash. And ito po yung yung sa 2026 daw is God will shake the Middle East, yun ang sabi niya, especially daw sa Dubai and Abu Dhabi. So ako kasi nasa Pilipinas pa ako, hindi ba marami nang nangyari. Nag-umpisa sa Iraq, sa Libya, sa Yemen, hanggang ngayon, meron tayo ngayon sa Gaza, di ba? Who are you para i-predict mo? So, isa ka rin sa kanila. And sinasabi niya, especially sa Dubai, tapos Abu Dhabi, sabi niya, alam niyo po ba kung ano ang ginagawa ng bansa na ito? Sila po'y tumutulong. They are helping other countries. They are helping other countries. Hindi po sila ang tinutulungan. Sila ang tumutulong sa ibang bansa. And itong bansa na ito, sino po nakatira dito sa Satwa, sa Dera, sa Riga, sa Albarcia? Tumayo ka sa kung saan ka man ngayon, tumayo ka, tingin ka sa kanan mo at sa kaliwa mo. May makikita ka bang mga locals na nasa daan? Wala. Ano ang mga nakikita mo? Mga iba't ibang lahi, Pilipino, Indian, Pakistan, Thailand, Nepal, African. Lahat po yun nakikinabang sa bansa. Hindi po sila ang tumutulong. Lahat. Sa Pilipino pa lang more than 1 million po kami dito. Dito sa UAE. So lahat kami nakikinabang sa bansa na ito. Hindi kami yung nagbibigay, kami ang nabibiyayaan. Yung mga mga Pilipino, mag-focus na lang po tayo sa mga Pilipino Mga Pilipino dito na nagpunta rito, nakatambay sa Pilipinas, pagdating dito, nakakuha ng driving license, nakakapagmaneho na ngayon, may mga kotse. Kung nasa Pilipinas sila, sa tingin ba nila, makakabili sila ng kotse? Hindi silang tatrabaho. Baka yung kotse na pangarap nila hanggang ngayon pangarap pa rin. Pero dito po sa bansa na ito, natutupad yung mga pangarap namin. Yung ang dami dito, mga milyonaryo na, mga business person na. Kaya, ito po yung point ko. Kapag dumaan po sa inyo, marami pong bula ang propeta na magpapanggap na sila ay matuwid. Magpapanggap po sila na matuwid sila, na sila ang tama. Pero, pareho lang sila ng sinasabi. Yung binabatikos niya ng mga nanghuhula, ginagawa niya rin dito. Diba? Para lokohin po yung mga mananampalataya. Kailangan po, tayo po ay yung faith po natin dapat hindi nawawala yan. Kasi mare-recognize mo yan, manonotice mo yan. Kung ikaw ay may faith in God, you trust in God, ba't mo huhulaan ng 2026? Kung bukas pa lang ginunaw na ang mundo, paano na yung sinasabi mong 2026? Diba? Yung mga sinasabi niyang yung mga nangyari din, diba? Last year nga, ang taas ng tubig dito sa binaha po kami, di ba? I mean sa daan, for back in 2 years yata or 3 years, lumindol. Yung po bang pagbaha tsaka paglindol dito na sinasabi niya na mangyayari sa Middle East, hindi nangyayari naman ngayon nangyayari sa Pilipinas, sa China, sa Amerika, sa Texas, sa mayayamang bansa nangyayari din. Di ba? Normal po, climate change. Tinatapit nga na ng Pilipinas. Diba? Normal po nangyayari sa buong mundo dahil sa climate change. So, yun lang po. Para po hindi po tayo maloko. Yun lang po ang aking comment dito sa tao na to. Para pag nakita nyo, iwasan nyo. Kasi puro negative lang naman ang maririnig nyo rin. Gaya ng sinasabi ni Rudy Baldwin and ni Jay Costura. Negative din po ang maririnig nyo. Let's pray, trust in God. Ipaubaya po natin sa kanya yung kinabukasan natin.